Muli, welcome po kayo sa ating pag-aaral ngayong gabi sa ating pong programa, The New Beginning. Ngunit nais ko po kayong pasalamatan sa inyong pagpunta. Bago tayo magpasimula, tayo muna ay makinig ng isang tanging bilang. He giveth more grace when the burdens grow greater. He sendeth more strength when the labors increase. To added afflictions He added His mercy. To multiplied trials His multiplied peace. His love has no limits, His grace has no measure, His power has no boundary, no man to bear. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth again. When we are exhausted, our store of endurance, when our strength has failed, ere the days have gone, when we reach the end of our hoarded resources, our Father's forgiving is only begun. His love has no limits, His grace has no measure, His power has no boundary, no man to bear. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth again. His love has no limits, His grace has no measure, His power has no boundary, no man to bear. For out of His infinite riches in Jesus, He giveth and giveth and giveth again and giveth again. Kung nagustuhan niyo po ang awitin na inyong pong napakinggan, huwag niyo pong kalimutang i-share sa inyong mga kaibigan, pati ang itong video ng ating pinapanood ngayon. Paki-share na rin po sa ating friends sa Facebook at kung saan mang social media, pwede niyo pong i-share maging sa Messenger at pwede niyong panoorin ito sa ating YouTube channel.
Sa pasimula ng ating pag-aaral sa banal na kasulatan hinggil sa paglago kay Kristo, tayo muna ay manalangin. Mahal naming Panginoon, minsan pa narito kami upang mag-aral ng iyong salita. Amin pong papag-usapan ang isang napakahalagang paksa, ang paglago kay Kristo. Nakikiusap kami, Diyos, na inyo kaming kasihan ng inyong banal na Espiritu upang sa gayon higit naming maintindihan ang aming babasahin, ang aming papag-aralan ngayong sandaling ito. Ang aming pakiusap ay inyong pakinggan, dinggin, sapagkat kami nakikiusap sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pasimula, atin munang basahin ang buod para medyo maiba naman, hindi kagaya ng ating ginagawa noong nakarang mga gabi. So narito po ang summary ng ating papag-aralan na may pamagat, paglago kay Kristo. Sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus, siya ay nanaig sa kapangyarihan ng kasamaan. Siyang sumupil sa mga espiritu ng demonyo nang siya ay nagmiministeryo dito sa lupa. Winasak ang kanilang kapangyarihan at siniguro ang kanilang katapusan. Ang pagwawagi ni Jesus ang siyang nagbibigay sa atin ng pagwawagi laban sa suligin ng kasamaan na patuloy na nagnanais na supilin tayo habang lumalakad tayo sa kanyang kapayapaan, kaligayahan at kasiguraduhan ng kanyang pagmamahal. Ngayon, ang banal na Espiritu ay naninirahan sa atin at pinapalakas tayo sa patuloy nating pagtatalaga kay Jesus na ating tagapagligtas at Diyos. Tayo ay kanyang pinapalaya sa pasanin ng ating nakaraan, na hindi na tayo namumuhay sa kadiliman, takot sa kapangyarihan ng kasamaan, sa walang kaalaman at kawalang kabuluhan ng ating dating pamumuhay. Sa ating bagong kalagayan kay Kristo, tinawag tayo upang lumago ayon sa kanyang karakter. Nakikipag-usap sa kanya araw-araw sa magitan ng pananalangin, nabubusog sa kanyang salita, nagmumuni-muni sa kanyang pag-akay, umaawit ng papuri, nagsasama-sama upang sumamba, at nakikilahok sa misyon ng iglesia. Sa pagbibigay natin ng ating sarili upang tulungang may pag-ibig ang nasa ating paligid at maging saksi sa kanyang pagliligtas, ang kanyang presensya sa atin sa magitan ng banal na Espiritu ay binabago tayo bawat panahon sa ating paggawa at lumalago sa karanasang espiritual. Doon po sa ating buod na pinag-aaralan, hango po ito sa mga talatang inyong nakikita rito. Yan po ang pinagmulan ng talatang yan at inipon para sa isang buod. Ang paglago kay Kristo, kaibigan, ay lagi pong nagsisimula sa kamatayan. Opo, sa kamatayan. Kakaiba man ito sa lahat ng panimula. Ito po ay sa kamatayan nagsisimula ang ating buhay Kristiyano. Number 1, ang kamatayan ni Kristo, at number 2, ang kamatayan natin. Ang kamatayan ni Kristo doon sa krus ay nagbibigay sa atin ng panibagong buhay. Kaya kailangan tayong sumampalataya sa Panginoon upang magtamo tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, ang kamatayan natin, hindi po literal, kundi ang kamatayan natin na kasama ni Kristo. Sangayon sa sinabi ni Pablo sa Galatia 2:20-21, kung inyong babasahin sa inyong mga Bible dyan, pero ang sabi niya, ako ay napako kasama ni Kristo. Sabi niya, I am crucified with Christ, therefore I no longer live. Jesus Christ lives in me. Sabi niya, ako ay namatay na, pinako na kasama ni Kristo sa cross. Ako inilibing na. Ang nabubuhay sa akin, hindi na ako, kundi si Kristo na. Kaya kailangan tayo maging born again Christian. Ang born again Christian ay nagsisimula po sa bautizo, yung paglublob ng ating lumang sarili sa tubig. Hindi po wisik, hindi po buhos, kundi lublob. Yan ang salitang baptizo. Ang ibig sabihin ay ang baptismo,
tinanggap natin si Kristo na bilang Panginoon, namatay tayong kasama niya dun sa krus. Nung tayo namatay, inilibing tayo sa libingan ng tubig. Pagkatapos, ahon tayo sa panibagong buhay sapagkat si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Yan po ang simula ng buhay ng isang Kristiyano. Magsisimula doon ang paglago natin araw-araw. Pag hindi na lumalago, namamatay. Yun po ang pag-aaral ng mga siyensya tungkol po sa mga halaman. Ang halaman po na hindi lumalago, namamatay. Kaya ngayong araw, mahalaga po na ating pag-aralan ang paglago natin kay Kristo. So, ang tanong, ano ang ginawa ni Kristo laban sa demonyo nung dito pa siya sa lupa? Anong ginawa ni Kristo nung dito pa siya naglilingkod kasama ang mga tao dito sa lupa? Ang ginawa niya ay kanyang sinupil ang espiritu ng demonyo. Pangalawa, winasak ang kanilang kapangyarihan. Pangatlo, at sinisiguro ang kanilang katapusan. Nung siya napako sa cross, may hangganan na ang kasamaan. Pwede niyong basahin sa Lucas 10:17 hanggang 20 para sa karagdagang pag-aaral. Sangayon sa buod na atin pong binasa kanina, kaibigan, ang pagawagi ni Jesus ang siyang nagbibigay sa atin ng pagawagi laban sa kapangyarihan ng kasamaan na patuloy na tumutugi sa atin, na patuloy pong nakipagbaka sa atin. Nagwawagi tayo dahil nagwagi na ang ating Panginoon sa krus. Ang kanyang tagumpay ay maaari nating maging tagumpay. Sa ating bagong kalagayan kay Kristo, tinawag tayo upang lumago ayon sa kanyang karakter. Basahin natin ang 2 Pedro 3:18. Ang sabi niya, "Datapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalulatian ngayon at magpakailanman siya nawa." Sangayon sa ating binasa, sangayon sa pag-aaral na nating nabanggit kanina, ang halaman na hindi na lumalago, siya ay nagsisimulang mamatay. Ang ating spiritual na kabuhayan ay ganun din. Pag tayo po ay hindi na lumalago, namamatay. There is no straight line, kaibigan. Lagi pong pataas at mayroong pababa. Kung hindi na tayo nagpapataas, hindi na tayo lumalago, tayo po ay pababa. Ibig sabihin, namamatay na ang ating spiritual na buhay. Ang tanong, paano tayo lalago kay Kristo? Maganda pong tanong yan. At dito natin papag-aralan ng gusto. So, ang maiiwang tanong sa atin, kung kailangan nating lumago kay Kristo, paano natin gagawin ito? So, mayroon pong mga hakbang na ginawa ang Panginoon para sa atin. Kagaya ng isang halaman, ang halaman kailangan niya ng ng sinag ng araw para lumago, kailangan niya ng sapat na dami ng tubig, kailangan niya ng nutrisyon mula sa matabang lupa, kailangan niya ng ng hangin, at marami pang ibang pangailangan ang isang halaman. O kailangan niya ng maayos na kapaligiran, hindi malamig, hindi rin sobrang mainit. So yun po ang pangangailangan ng halaman. Tayo rin po ay may pangangailangan o panglumago sa espiritual na kabuhayan. Narito po ang mga binigay mula sa banal na kasulatan. Para tayo lumago kay Kristo, kailangan tayo makipag-usap sa Kanya araw-araw sa pamagitan ng pananalangin. Opo, panalangin ay napakalaga sa ating paglago. Sabi ng Efeso 6:18 at 1 Tesalonica 5:23, mababasa nyo rin sa 1 Tesalonica 5:17-18. Maaari nyo pong basahin mamaya sa inyong mga banal na kasulatan. Pangalawa, upang tayo lumago, kailangan tayo mabusog sa salita ng Panginoon. Opo, kailangan tayong mabusog, hindi lang yung nakakain. Ibig sabihin, araw-araw tayong nagbabasa sa salita ng Panginoon. Matthew 4:4, hindi tayo mabubuhay sa tinapay lang o sa pagkain. Kailangan tayo mabuhay sa salita ng Panginoon. Ganon din ang sabi ng 2 Timoteo 3:16 hanggang 17. Kailangan tayo matuto at maging banal, maging sakdal, mahanda tayo sa gawang mabuti. Maganda pong talatang yan. Basahin niyo po mamaya. At ang pangatlo, upang tayo lumago kay Kristo,
Kailangan tayong magmuni-muni, magbulay-bulay sa kanyang pag-akay sa ating araw-araw. Isipin natin na ang kamay niya ay gumagawa sa ating buhay. Kolosas 1:13. At ang sunod, kailangan tayong sa ating paglago kay Kristo, kailangan nating umawit ng papuri. Efeso 5:19 hanggang 20. Pastor, paano kung hindi ako marunong umawit? Ay di makiawit ka dun sa marunong umawit para matutunan mong umawit. Yan, hindi tayo aawit mag-isa kung hindi tayo marunong umawit. Ang ibig sabihin dito mga kapatid ay kailangan nating lumahok sa sama-samang pagsamba. Yan. At kailangan din po nating makilahok sa misyon ng iglesia. Hindi tayo mag-isa. Kailangan tayong maging involved, makiisa sa gawain ng iglesia upang tayo maging malakas. Kailangan natin ng exercise ng ating pananampalataya. Yun ang pagmimisyon natin, ang pagsaksi natin upang makita natin kung paano iligtas ng Panginoon ang ating kapwa. So yun po ang kailangan natin sa paglago ng ating pananampalataya kay Kristo. Ulitin natin, kailangan tayo manalangin, kailangan tayo magbasa ng salita ng Panginoon, kailangan tayo magbulay-bulay, kailangan tayo mawit ng papuri, kailangan nating makilahok sa gawain ng iglesia, at kailangan tayong magsama-samang magsamba sa Panginoon. Yun ang sabi ng Hebreo 10:25. Gusto kong basahin para sa inyo. Hebreo 10:25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Sabi ni Pablo sa Hebreo, lalo na kung patapos na daw ang araw, malapit na ang Panginoon, lalo pa tayong maglaan ng panahon para sa ating pagpupulong, para sa pagtitipon, para po sa pagsamba. Kaibigan, ang ating paglago kay Kristo ay hindi madali, pero hindi tayo nag-iisa. Sabi ni David sa Aklat ng Awit 23:4, O bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katakutang kasamaan. Bakit? Sapagkat ikaw ay sumasa akin. Hindi nag-iisa si David, nagpapalakas ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kasama natin ang Diyos na patuloy na nagpapalakas sa atin kahit pa lumakad tayo sa libis ng lilim ng kamatayan. Problema yon mga kaibigan. Kahit na maraming kaguluhan, problema sa buhay, ano man ang ating pinagdadaanan, ang sinasabi ni David, hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Diyos. Pangalawang talata, basahin natin ang unang Juan 4:4. Kayo'y sa Diyos, mumuntik kong mga anak, at inyong dinaig sila sapagkat lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sa sanlibutan. Sabi ni Juan, dinaig daw natin ang sanlibutan dahil kasama natin ang Panginoon. Opo, hindi natin kaya mag-isa. Para tayo lumago kay Kristo, laging tayo nagkuugnay sa ating Panginoon. Isa pang talata sa Roma 8:38 hanggang 39. Basahin niyo po. Ganito po ang sabi, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, 39, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Napakasarap na sinabi ni Apostol Pablo. Wala pong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kahit daw tayo mamatay, kahit paano mga ating pinagdadaanan, kasama natin ang Panginoon. Huwag tayong humiwalay sa Kanya. Gusto ko pong basahin dito sa aking banal na kasulatan mismo na hawak mula sa aklat ng Juan 15:1 hanggang 5. Ganito po ang sabi. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ay tagapangalaga. 2, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga
na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malinis na sa magitan ng salita ng aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo gaya ng sanga na hindi nagbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo malibang kayo'y manatili sa akin. 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Base sa ating binasa, ang nag-aalaga sa ating paglago kay Kristo ay ang ating Ama. Si Kristo yung puno, kailangan tayo nakaugnay palagi sa Kanya. Kung hindi tayo magbubunga, mamamatay tayo. Tiyak po yon. Tiyak. Sa ating paglago kay Kristo, ating pong balikan, kailangan po natin ang pananalangin, kailangan po natin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon, kailangan nating umawit ng papuri, kailangan natin ang makilahok sa gawain ng Panginoon ng pagliligtas sa ating kapwa. Kailangan tayong magbulay-bulay sa Kanyang ginawa sa ating buhay. Mag-meditate tayo at kailangan tayong sama-samang sumamba sa Panginoon sa ating family worship, sa ating fellowship sa church, sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Nawa kaibigan, lumago tayo kay Kristo sa araw-araw ng ating buhay hanggang sa Kanyang muling pagbalik dito sa lupa upang tayo kunin. Tayo po ay mananalangin. Mahal naming Panginoon, salamat po sa mahalagang paksa na amin pong natutunan ngayong sandaling ito. Napakabuti niyo sa amin at tinuruan niyo kami na mayroon kaming gagawin na bahagi upang lumago kami kay Kristo sa araw-araw. Tulungan po ninyo kami na magampanan namin ito sa abot naming makakaya. Ipagkalob sa amin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Managumpay nawa kayo sa aming buhay. Nakikiusap kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, salamat po sa inyong panunod hanggang sa sandaling ito. Bukas, huwag niyo pong kalimutan sa ating pangdagdag na pag-aaral ang tungkol po sa Iglesia ng Panginoon, True Church. Napakagandang paksa yun. Huwag po kayong mawawala. Paalam.